isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At welcome ko po kayo sa gawain po ng ating Panginoon sa umagang ito. At Hallelujah Jesus! Bago po tayo magsimula mga kapatid, tayo po ay manalangin at hingin po ang presensya po ng ating Panginoon. Hallelujah! 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 Panginoon, pinupuri, pinadakila po namin ang iyong pangalan sa mga oras na ito. We give you the highest praise, the highest glory in your mighty name, Jesus. Hallelujah. Salamat po sa patuloy mo pong pagkabal, sa patuloy mo pong pag-iingat, sa panibagong umaga na ibinigay, ipinagkaloob mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa paggising po sa amin sa umaga ito. Tunay nga po, it is a blessing that we are awake at this moment, Panginoon. Nawa, Ama, bago kami pumunta, dumako po sa iyong mga salita, pagkalinisan mo po nawa ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Tanggalin mo po ang mga dahil ng karumihan sa aming mga puso, Panginoon. Ang una ka po sa amin, sa akin, O God, sa mga oras nito. As we go on to your words, O God, naniniwala po kami na mayroon ka pong dalang hatid po na salita po sa bawat isa sa aming pangangailangan. Hallelujah. Ama, sa iyo po na po isinusurrender, dinudulog po ang morning devotion po ito. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Muli sa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah, Jesus. Good morning po, Sister Jocelyn Sanya and Brother Joselito Delay. Sa pong mapagpalang umaga po sa atin. Hallelujah, hallelujah. Kung kayo po ay may mga Biblia, mga kapatid, magsibukas po kayo sa akin sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 11. Hallelujah. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also you do. Kaya nga kayo'y mga galiwan sa isa't isa at magpatibayan ang isa't isa gaya naman ng inyong ginagawa. Hallelujah, hallelujah. Ang verse pong ito, mga kapatid, hallelujah. Palakpakan po muna natin ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ang versikulo po na ating binasa sa umaga pong ito, mga kapatid, ay isinulat po ni Apostle Paul, mga kapatid, para po sa mga mananampalataya po sa Thessalonica. Noong panahon pong yon, ay dumaraan po ang church sa Thessalonica sa marami pong pagsubok, persecution, at takot po, mga kapatid. Marami po sa kanila, they are discouraged at napapagod na po sa kanilang spiritual journey, mga kapatid. Kaya po si Paul, mga kapatid, bilang isang spiritual leader po at ama sa pananampalataya, ay sumulat po siya upang paalalahanan sila na manatiling matatag sa Panginoon at huwag pong babayaan ang isa't isa. Sinabi po niya sa verse po yun, diga po mga kapatid, na comfort yourselves together and edify one another. Ang meaning po ng comfort, mga kapatid, ay palakasin po ang loob ng isa't isa. Samahan sa panahon ng kahinaan at magbigay ng encouragement. Samantala po yung edify, mga kapatid, na nabanggit po doon na word, ito po it means to encourage or build up or strengthen someone spiritually or morally, mga kapatid. Yan naman po yung tulangan ang isa't isa na lumago at tumibay spiritually po, mga kapatid. Napakaganda pong paalala sa umagang pong ito dahil dahil minsan iniisip po natin na kailangan po natin kayanin mag-isa ang lahat po ng mga suliranin, mga kapatid. Kapag mabigat ang ating pakiramdam, hallelujah, kapag magulo ang ating isip natin, o kapag sunod-sunod po yung problema.
Minsan po, pakiramdam po natin, tayo lang po yung lumalaban. And mga kapatid, as a human being, may mga tao po talaga na hindi po expressive or showy po sa kanilang nararamdaman. Hindi naman po sa mga nakakasalumuha po natin ay kapag may problema sila, ipinapakita po nila. Mostly as Christians, we don't let others see na meron po tayong problemang dinadala. Idinadaan po natin to sa ngiti, sa tawa, at sa pagiging positibo po natin. Kaya po, may mga times mga kapatid na we endure it, na we keep it na ourselves kasi ayaw din natin na ibigay pa o malaman pa ng iba ang dinadala natin. Pero mga kapatid, ipinapakita po sa atin ng Diyos sa verse pong ito na ating nabasa na hindi niya po tayong niligyang mabuhay ng mag-isa. Tama nga po mga kapatid kasi there is no man is an island po ba? Tama po ba ako? Hallelujah. Wala pong tao na inilikha po ng Panginoon para lamang pong mag-isa. Wala pong tao, katulad po ni Adam, di ba mga kapatid, ginawa po niya si Eve para po may kasama siya. May mga panahon po talaga, parang sobra pong bigat ng lahat. Yung tipong marami po tayong iisip, sabay-sabay, responsibilities, andyan po yung fears, yung worries, yung expectations, yung discouragement, mga kapatid, at mga tanong na wala po tayong masagot. At kahit napapalibutan po tayo ng tao, minsan, pakiramdam po natin, emotionally at mentally, we are alone. Pero napakabuti po ng ating Diyos, mga kapatid, dahil alam niya kung kailan po tayo mahina. At maraming beses, mga kapatid, ang comfort po niya ay dumadating sa pamamagitan po ng mga taong inilalagay po niya sa buhay natin. It's either your family, your friends, our church mates, yung mga nakakasalumuhan natin, mga kapatid. Minsan, isang kaibigan, minsan isang simpleng mensahe, minsan isang prayer, minsan isang tawag, minsan simpleng presensya lamang po ng isang tao. At doon po natin ma-realize na, hindi pala ako nag-iisa, kasama ko pa rin ang Diyos. Hallelujah. Mga kapatid, bilang isang tao, may mga panahon talaga pong napapagod tayo. Hindi po porke tayo po ay Kristiyano, ibig sabihin po nun, hindi na po tayo mapapagod, hindi na po tayo masasaktan. Kahit po ang mga taong ginagamit po ng Diyos sa Bible, ay dumaan din po sila sa moments ng emotional weakness. At isa na po ritong example, mga kapatid. We are already familiar po sa kanyang storya. Walang iba kundi si Elijah, mga kapatid. Isa po siyang makapangyarihang propeta po ng ating Diyos. Pero dumating po siya sa punto po ng matinding pagod at discouragement, mga kapatid. Sabi po sa 1 Kings chapter 19 verse 4, mga kapatid, while he himself went a day journey into the wilderness, he came to a broom bush, sat down under it, and prayed that he might die. I've had enough, Lord, he said. Take my life. I am no better than my ancestors. Makikita po natin dito na kahit po si Elijah, mga kapatid, ay napapagod po siya emotionally at mentally. Dumating po siya sa punto na gusto niya pong sumuko. Kaya kung minsan napapagod po tayo, na-overwhelm o nasasaktan po, hindi ibig sabihin naman po noon ay mahina po ang ating pananampalataya. Tao lang din naman po tayo, mga kapatid. Pero maganda, mga kapatid, hindi po iniwan ng Diyos si Elijah sa kalagayan niya. Doon po sa storyang po yun, na sinabi po ni Elijah na ayaw niya na, mga kapatid, na Lord, take me. But the Lord did not take him, mga kapatid. Hindi po siya agad hinayaan o pinabayaan ng ating Panginoon. Hallelujah.
Alam po natin na pinalakas po siya ng ating Diyos, inalagaan, pinakain, pinatulog mga kapatid, at pinaalalahanan na hindi po siya nag-iisa. At ganun din po ang ginagawa po ng ating Panginoon sa atin ngayon. Kapag pagod na po tayo, hindi niyo po tayo basta hinahayaang lumaban mag-isa. Mga kapatid, gumagamit po ang Diyos ng tao upang ipaudama po ang kanyang comfort. Do you believe in that, mga kapatid, na may ginagamit po ang Panginoon sa taong nakapaligid po sa atin para po i-comfort tayo? Hallelujah! Napakaganda pong isipin na minsan ang sagot po ng Diyos sa ating pagod na puso ay minsan ay tao po, mga kapatid. May mga taong ginagamit po ang Diyos upang palakasin tayo, ipanalangin tayo, hallelujah, samahan tayo, at ipaalala na may dahilan pa para magpatuloy. Minsan hindi nila alam na malaking tulong na pala sila sa atin. Hindi nila alam, mga kapatid, sa simpleng presence nila ay ginagamit po ng Diyos para pagaanin yung bigat pong dala natin. Sabi po sa Proverbs chapter 17 verse 17, a friend loves at all times and a brother is born for a time of adversity. Ang tunay po ng tao na galing sa Diyos ay hindi lang present kapag masaya tayo. Nariyan din sila kapag pagod tayo, umiiyak tayo, at tahimik na lumalaban. Those are the friends that always check on us. Those are the people, no, na nag-chat sa atin, biglang magsasabi sa atin, kamusta ka na? Are you okay? Ayos ka lang ba? Mga ganon, mga kapatid. Minsan, bang iniisip natin na tayo lang ang mag-isa, ginagamit na pala po sila ng ating Diyos bilang reminder na, anak, kasama mo pa rin ako. Hallelujah. Napakahalaga po ng mga taong inilalagay po ng Diyos sa buhay po natin. Kaya dapat po tayong matuto din na maging grateful po sa kanila. Hallelujah. At habang tumatanggap po tayo ng comfort, tinatawag din po tayong maging comfort din po ng iba. Hindi lang po tayo tinatawag ng Diyos na tumanggap ng encouragement, ng panalangin, tinatawag din niya po tayo magbigay nito sa iba. 2 Corinthians chapter 1 mga kapatid, chapter 1 verse 3 to 4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Napakalinaw po ng verse na ito, ang comfort po ay tinatanggap natin mula sa Diyos. Ay hindi lang po, ang comfort po na tinatanggap natin mula sa Diyos ay hindi lang po para sa atin. Gusto rin po ng ating Panginoon na gamitin tayo upang po palakasin din po ang ibang tao. Kaya huwag po nating maliitin na yung simpleng pangangamusta, yung simpleng okay ka lang ba, simpleng prayer, simpleng pakikinig, simpleng encouragement. Hindi po natin alam kung gaanong kalaki ang impact nito sa isang taong tahimik na lumalaban sa sarili niyang battles. And you don't know, mga kapatid, your simple smile, yung simpleng pagngiti mo sa taong yon, yung simpleng pagbati mo sa kanya, yung simpleng pagpansin mo sa kanya, siya po ay gumagaan po ang kanyang loob. Knowing there's someone out there na tinitingnan siya, she or he feel seen, mga kapatid. May mga tao pong mukhang okay sa labas, mga kapatid, pero sobrang pagod na po pala sila sa loob. At baka ikaw ang gusto pong gamitin ng Diyos upang palakasin sila. Don't know, mga kapatid, maybe you are the answered prayer po sa taong iyon. Ang presence po ng tamang tao ay reminder po na faithful po ang ating Panginoon. Minsan, kapag sobra pong dami nating iniisip, nakakalimutan natin na tapat pa rin po ang Diyos. Pero biglang may taong dadating na mag-message, no, mga kapatid, magpe-pray,
tatawa kasama mo, at magre-remind sa'yo ng goodness ng Panginoon. Ganon po kahalaga yung mga taong binibigay o ipinagkakaloob po sa atin ng ating Panginoon. Panginoon po, unexpectedly, meron yung ibibigay na tao, meron siyang ireregalo sa'yo. He will put people intentionally po sa ating buhay. And those kind of people po, sila po yung magre-remind kung bakit ang Panginoon ay tapat sa atin, mga kapatid. Because they're the one who encourage us. They're the one who pray for us. At sila po yung nagbibigay po sa atin ng motivation, encouragement po na magpatuloy pa po sa ating Panginoon. At ma-realize po natin na, Lord, mahal mo pa pala ako. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, mga kapatid. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Napakahalaga po ng community sa Christian life. Napakahalaga po ng local church sa ating Kristiyanong buhay. Hindi po ginawa ng Diyos ang buhay Kristiyano na solo journey lang. Hindi ka po ginawa ng Panginoon para habang buhay kang mag-iisa. Hallelujah. Sa mga tao pong single na mga kapatid, meron pong darating para sa'yo. Everything will be aligned perfectly po sa timing ng ating Panginoon. Kaya, huwag po tayong magmadali na maghanap because God will put someone in our life. And already, at sa totoo lang mga kapatid, meron na pong inilalagay ang Panginoon sa atin. It may not be your soulmate, mga kapatid, but your friends, your family, your churchmate, your sisters and brothers in Christ, mga kapatid, inilalagay po na po yan ng ating Panginoon. Kailangan po natin ng encouragement, ng accountability, ng companionship, at prayer support, mga kapatid. Hallelujah. At isa po yon sa greatest gifts po ng ating Panginoon. At ngayong araw po, mga kapatid, this morning po, gusto po tayong i-remind or paalalahanan po ng ating Diyos na hindi ka po nag-iisa. Hindi po ako nag-iisa, hindi ka po nag-iisa. Maaring pagod ang isip mo, maaring mabigat ang puso mo, maaring maraming laban na hindi naiintindihan po ng ibang tao. Pero alam po ng Diyos ang lahat. At sa tamang oras, magpapadala po siya ng reminders, mga taong magpapatunay na kasama mo pa rin siya. Sometimes God answers our silent battles through the presence of people He lovingly placed around us. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, I also want to take this opportunity to encourage you, mga kapatid, na tuwing may gawain po sa church, huwag na po tayong humindi. Kung meron ka pong gagawin, gumawa po tayo ng way para umuo, mga kapatid. Because every fellowship po, prayer meeting, sa itong Friday, mga kapatid, in our Sunday service, divine service, mga kapatid, Sunday school, lahat po yan importante. Lahat po yan ay mahalaga sa gawain po ng Panginoon. Because, mga kapatid, doon po, maliban sa natututo tayo, maliban sa presensya po ng ating Panginoon na patuloy pong talaga pong gumagabay po sa atin, patuloy pong naniriyan, nandun din po, mga kapatid, we can fellowship with our other sisters and brothers. At doon, mga kapatid, mas na-appreciate din po nating sumamba na nagkakaroon din tayo ng expectation na maliban po, syempre, sa presensya ng ating Panginoon, makikita ko na ulit sila sisters, sila brothers, nang para bang saya-saya mong sumamba, mga kapatid, because aside po sa Panginoon, meron din po mga tao kang ine-expect na makasalamuha, mga kapatid. Kaya maging thankful po tayo sa mga tao din pong nagpe-pray po para sa atin, sa mga tao pong hindi tayo iniwan, sa mga tao pong collaborators,
or collaborers, mga kapatid natin kay Christ. Hallelujah. Sa mga tao pong ginagamit ng Diyos para po palakasin tayo. At ang tinatanggap po natin ang comfort po ng ating Panginoon, matuto rin din po tayo maging comfort din po sa ibang tao. Because one encouraging word can save a tired soul, mga kapatid. At higit sa lahat po, tandaan po natin ang ultimate source pa rin po ng ating strength ay si Jesus. Sabi po sa awit 46:1, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagbagan. Kaya mga kapatid, hold on. Kapit lang po tayo, patuloy po tayong manalangin, patuloy lang po tayo sa pananalangin, patuloy lang po tayo sa pagtitiwala sa ating Diyos. Dahil ang Diyos po na nagpalakas sa iyo noon, siya pa rin po magpapalakas sa iyo ngayon at sa mga susunod pong araw. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa ating palakpakan po, ang ating Panginoon, ating po siyang purihin, sambahin, itaas sa mga oras na ito. Hallelujah, Jesus. We praise you, O God. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Maraming salamat po dahil ipinaalala mo po sa amin na hindi po kami nag-iisa. Hallelujah, sa aming mga laban, sa aming mga takbuhin sa buhay, sa aming ginagawa, mga kapatid, at sa aming ginagawa, Panginoon, hallelujah, patuloy mo po kaming pinapalakas, hallelujah, gamitin mo po kami, Panginoon, kami, Panginoon, ang aming mga kaluluwa, ang aming sarili, bilang maging encouragement din po sa mga taong napapagod, may pinagdadaanan, Panginoon, ingatan mo po kami nawa sa buong araw na ito. Manguna ka po sa amin at patuloy mong i-remind po sa amin ang aming devotion sa araw na ito, sa buong araw po magdadaan, na kami po ay isa din pong comfort sa ibang tao, na hindi po kami nag-iisa, nakasama ka po namin at kasama po namin ang mga taong inilagay mo po sa aming buhay. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan mo po kami manatiling nakakapit sa iyo, manatiling magpatuloy po sa iyo, because, oh God, ikaw po ang strength, ikaw po ang kalakasan po namin tuwing kami po ay nanghihina. Hallelujah. God, we give you all the glory, Panginoon. Naniniwala po kami ang bawat kapatiran pong nakakapanood at manonood pa lamang, at ang aming kapatiran from UPC Akbalayan sa pangunguna po ng aming pastor, si Pastor Jerry Arizabal at kanyang pamilya, Panginoon, patuloy mo po nawa kami pagkagabayan, pagkaingatan sa buong araw na ito. Nawa po ang banal mong presensya, ang banal pong spirito ang manguna po sa amin throughout the day, O God. We give it to you, we surrender it all to you, Panginoon, sa iyo pong pinakamataas na papuri at pagsamba. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. God, muli mga kapatid, isang mapagpalang umaga po, and God bless us all po.